Sa mga naghahanap ng another open-ear wireless headset, baka itong video na to ay para sa inyo. Ito nga pala yung alternative na below 1,000 na mabibili sa market. Ito nga pala ang Lenovo X15 Pro. Madami na akong nasubukan na open-ear na below 1,000, pero so far, ito ang pinaka nagustuhan ko. Bakit kanyo? Tara, samahan nyo ko. So, sa loob ng box, makikita mo ganun pa din naman eh. Meron siyang USB Type-C cable, may lanyard to, at meron tong manuals. So, ganito siya. Yung case niya, yung charging case niya, medyo kakaiba. Kasi para siyang bilog. Tapos meron ditong lalagyanan ng lanyard. Pwede mo siyang gawing kwintas. Silicone nga pala yun, silicone type. And then, Type-C port nasa likod, nasa ilalim pala. Tapos ganito siya. So, dito mo siya tatanggalin. Ganito yung pagka-open ear niya. Ayan. When it comes to the sound quality, for me, okay siya. Compare sa Monster AC210. Kasi nabanggit ko last time, ang Monster AC210 ay kulang sa bass, tsaka hindi siya ganun kagandahan ng sound quality. Ayun, compare dito. Tsaka maganda din yung color. At ang color nito sa market, meron siyang tatlong kulay. Meron siyang beige color, meron siyang purple color, at black color. And yung material na ginamit dito ay plastic, transparent. Ayan. Tapos, ABS plastic material, yung mismong headset niya. Yung medyo nakakalito nga lang pag binalik. Ayan, ganyan siya, ang ganda. Kung makikita nyo. Ayan. Tapos, may Lenovo dito na nakalagay. Ayan. Tapos, meron ditong right letter R and L para hindi ka malito. Tapos, dito, may LED light indicator. At saka sa magkabilang headset. Mapunta naman tayo sa specification. Meron siyang latest Bluetooth na Bluetooth 5.4 para sa stable connection. Kagandahan pa sa bagong version ng Bluetooth, mas matagal siyang malobat. And ito nga pala ay tumatagal ng 5 to 6 hours continuous playing. Tapos, pare pa siyang mas tumagal, depende po sa volume na gagamitin mo. Depende sa volume. Normally, pag nag-play ka ng 30% to 50%, baka mas tumagal pa. And including the charging case, ay tatagal siya ng 20 hours. And ang kagandahan pa dito ay meron siyang hi-fi sound quality. So, ang sound quality nito ay hindi siya tunog lata. Hindi din naman sobrang ganda. Yung sakto lang. Ano nga naman ang asama sa open ear. Kung earbuds to ay makakaroon mo yung buong buo yung sounds. Pero ito open ear, pero na-justify niya naman. Nabigay niya ng justice pala yung sound quality, kaya walang problema. Mamaya tetestingin natin yung mic neto. Kasi ang mic neto ay meron siyang HD call, intelligent noise reduction. So mamaya tetestingin natin kung gaano kaganda ang mic neto compare sa other headset. At sa mga next na video ko ay pagkukumpahin ko yung mga open ear ko na wireless headset. Mga below 1,000 para madami kayong choices. So alam ko guys, madami ang magtatanong sa inyo dito kung gaano nga ba kaganda or gaano nga ba kalinaw ang boses ko dito gamit ang Lenovo X15 Pro. Ayan, so again, kayo na lang ulit gumusga kung malinaw ba, kung clear or walang echo yung boses ko. So yun lang guys, salamat! Ayun, tapos IPX5 na to, pagpawisan ka man, mabasa ka man ng ulan, and of course, mahulog man to sa dagat, wag sa dagat, mahulog man to sa water, yung clear water or tap water, mga ganon, basta yung tabang, tubig tabang, ay okay lang kasi meron siyang technology na IPX5, water resistant. Ayun, and mabibili mo lang to below 1,000 ulit, ilames ko na ulit below 1,000, sa kahit na anong platform. Tsaka, ang maganda dito, yung yung quality niya, mahalata mong mukha siyang premium, mukhang mamahalin.
Hindi siya yung pipitsugin. Tapos, touch controller din to. Hindi to yung hindi to yung button type. Touch control. Yung isa kong Monster iSports Lite button type, ayun yung gusto ko pagdating sa mga pang-workout na headset. Ay, hindi ako fanatic ng touch control pag sa mga, yun nga, pang-workout na headset. But, eto, touch control to. Ay lang ang ayoko. Touch control. Pero, other than that, ay okay naman siya. Ano nga naman ang asahan mo sa below 1,000? Yung niya medyo mabigat. Maganda pa. Madaling ibulsa. Hindi siya ganun kasakit. Pero siya ang material na dito plastic eh. Unlike sa Monster AC210 ay siya, silicone, rubber. Ito plastic. Pero hindi naman ganun kasakit sa tenga. Ayan, ewan ko na nga lang pag ginamit ko sa helmet kasi yung ibang headset ko, ginagamit ko sa helmet. Itong Monster iSports Lite, hindi siya masakit nung ginamit ako ng helmet habang ako nagmumotor. So, ito, tetestingin ko na lang sa mga susunod na araw at magbibigay ako ng feedback. Ito pa guys, at advice ko lang, hindi ito pang gaming. So, baka mag-expect kayo ng mataas, baka ipang game siya to, at mapansin nyo yung pagka-delay sa Call of Duty or sa mga FPS game. Kaya, ayun, basta hindi ito pang game. Huwag nyo pong, pwede nyo pong ipang game, pero yung mga normal games lang. Ayun lang. So guys, salamat po sa lahat ng nanood and don't forget to follow my social media account. Ayan. Thank you.